Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. O diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Nakakaloka. Wednesday na agad and next week ay lilipad na nga tayo patungo dito sa Philippines. Di ba? And of course, sa Thailand for Miss Universe Thailand. Di ba? Hello naman sa inyo lahat dyan sa mga nanonood po. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video kung ayaw may stroke. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Di ba? Anyway, speaking of Miss Universe Thailand 2025, ay talaga naman ibinuga na ni Papa Nawat ang new franchise owner pala, yan, ng Miss Universe Thailand na si Papa Nawat ang kanyang masterpiece na pasabog na kaganapan kagabi sa Thailand para sa Miss Universe Thailand 2025 ay ang tinaguriang Open to the Universe on Charay, diba? Pasabog na pasabog. Hindi nagpakabog si Papa Nawat. Kaya naman, ay naku mga buweks. Tingin ko, etong taon na to, kung nakuha ni Mama Jonas last year, no, yung ano bang tawag doon? Best National Director sa Miss Universe. Tingin ko, hindi malabong si Papa Nawat. Diba? Kasi kung tutuusin, Philippines at Thailand lang yung yung may magandang production sa Miss Universe. Sa totoo lang, no, kahit na hindi pa si Papa Nawat noon, di ba? Ibig sabihin, nung time nung last year, kahit na yung yung dati pang may-ari ng franchise ng Miss Universe Thailand, di ba? Si Puy, talagang laging Miss Universe Thailand at Miss Universe Philippines lang talaga ang nagbabardagulan pagdating sa production. Pero eto aabangan natin ang Miss Universe Indonesia. Ayan Kasi syempre, iba na rin yung may hawak ng Miss Universe Indonesia ngayon. Baka mamaya humabol sila sa mga pasabog ni Papa Nawat. Pero tignan nyo naman ang mga pasabog ni Papa Nawat, di ba? Nag-umpisa na, sunod-sunod na. Ito ang Open to the Universe kagabi na event nila ay nakakaloka mga buweks. Ang gaganda ng mga damit. Ang gaganda ng mga girls, wala ka halos itapon. Pati ang production number ay talaga naman nakakaloka. Hindi nagpakabog ang Miss Universe Thailand, di ba? Talagang dito pa lang sa Miss Universe Thailand, yung kanilang super HD, di ba? High definition na na quality ng video, nakakaloka, di ba? Talagang hindi matawaran mga buweks, diyan pa lang. Paano pa kaya pagdating na ng Miss Universe 2025 na sa Thailand din gaganapin, di ba? Alam naman natin na si Papa Nawat ang namamahala sa buong production ng Miss Universe 2025 ngayon sa Thailand. O di ba, patikim pa lang yan mga buweks! Pagdating ng Miss Universe Thailand 2025 competition next year, next week, ayan no, ay talaga namang manlulumpo na ng bonggang-bongga si Papa Nawat, di ba? But anyway, bukod nga sa napakagandang production kagabi ng Miss Universe Thailand 2025, ayan no, ang kanilang Open to the Universe, ay medyo nahaluan ito ng kontrobersya. Ito nga dahil daw, inilabas na, ipinakita na ni Papa Nawat ng kanyang organization ang bagong corona na Miss Universe Thailand. At ito nga ay sinuot ni Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Ayan, di ba? Nagkaroon ng mga samut-saring opinyon. Hindi lang ang mga chay-chay, ganun din ang mga pageant fans around the world na sinasabi nila, wala daw karapatan itong si Natalie Glebova na isuot ang corona ng Miss Universe Thailand. Gayon na ito daw ay hindi naman chay-chay. O diba? Nakakaloka.
I don't know, no? Ako iniisip ko rin talaga. Well, since si Natalie Glebova ay naka-base ngayon sa Thailand, parang ang dating itinuturing na siya as the last Miss Universe title holder from Thailand kasi permanent resident na siya dyan. Pero ayun nga ang sinasabi ng mga chay-chay na parang tinapakan yung huli nilang title holder ng Miss Universe sa Thailand, di ba? Parang ang nangyari nagtaasa ng mga kilay, di ba, ng mga chay-chay at ng mga international pageant fans, di ba? I don't know, parang ayaw nila si Natalie Glebova. Ano bang meron kay Natalie Glebova? Glebova pala, ayan. Ang pagkakaalam ko lang ayaw niya kay Pia. Dati, di ba, ayaw niya. Ayan, yung mga issue-issue na yun. Pero ano naman, later on naman, naging okay na, di ba? Pero syempre, pag may mga ganyan nga, no, talagang tumatatak yan sa social media. Pero hindi lang naman mga Pinoy ang nagkaroon ng mga, alam niyo, mga, anong tawag dito, hindi magandang reaction or opinions. Ganon din yung mga international pageant fans, lalong-lalo na mga chay-chay. Kasi sinasabi nga nila na hindi naman ito chay-chay. Pero ang naiisip ko kasi, since hindi nga maganda yung relasyon ni Papa Nawat dito sa dating may-ari ng anong tawag dito ng Miss Universe Thailand, no? Na si Puy, ayan, no, ang TPN. Siguro hindi niya na parang siguro kay Papa Nawat I can't be bothered, no, na kumuha ng Reyna from dun sa dating franchise holder para magsuot ng bagong corona ng Miss Universe Thailand. Lalong-lalo na ang huling nakoronahan dyan, last year, ay si Opal Suchata. Alam naman natin na mayroong mga kaganapan dyan, di ba? So, kaya siguro dito na lang ibinigay kay Natalie Glebova. At ang pagkakaalam ko, si Natalie Glebova at saka si Papa Nawat ay matalik na magkaibigan. Kaya siguro, in-offer na ito kay Natalie instead of sa ibang reyna sa Thailand. Di ba? So, ang sinasabi naman ng mga iba yung nakoronahan daw na Miss Universe sa Thailand, yung mga huli, mga gurangis na daw. Nakakaloka naman. Paano pa pala si Gloria Diaz, di ba? Si Gloria Diaz nga kahit na may edad na si Gloria Diaz, ang ganda-ganda pa rin, di ba? Talagang ino-honor pa rin sa Philippines ang kanyang pagiging Miss Universe, di ba? Although hindi naman siya yung huling nakoronahan, pero yung respetong ibinibigay sa kanya ay talaga namang nag-uumapaw bilang Miss Universe, di ba, na nanalo. First ever Miss Universe from the Philippines. So, ayun, para daw nayurakan ang kultura ng mga chay-chay at ang kanilang mga reyna sa Thailand dahil daw hindi daw karapat-dapat ito si Natalie Glebova sa corona, sa bagong corona ng Miss Universe Thailand. Sana daw kay ano na lang pinasuot kay Pawin Suda, since si Pawin Suda naman ay nandiyan kay Papa Nawat. Pero kasi si Pawin Suda, di ba na nga na ano siya? Naligwak siya sa top 5, di ba? So ayun, kaya nga binigay na lang dito kay Natalie Glebova, since nasa Thailand siya, permanent resident siya, and of course, ayan, namatay ang ating ilaw. Sa baba. Pero okay lang yan. Carry lang, tuloy lang ang vlog, di ba? But anyway, napakaganda ni Natalie Glebova kagabi, in fairness naman, no? So, ayun nga lang, nahaluan lang na medyo kontrobersya. But anyway, kudos to Miss Universe Thailand. Talaga namang well done ang kanilang event kagabi. Sana wag na nilang puksain si Natalie Glebova, no? Deserving din naman siya. Kasi dyan na nga siya nakatira. At saka, ino-honor siya ng Thailand. O, di ba? Ang taray, in fairness kay Natalie, Bravo! But anyway, eto naman mga buweks, nakakaloka naman ito. Eto na pick up ko lang nung mga nakarang araw, no? Ang sabi daw, ang Miss Supranational ay may historic move. Siguro na pick up nyo na ito mga buweks, no? Allows previous contestants to enter. Ay, nakakaloka naman ito. Ang sabi dito, Miss Supranational, candidates who have previously competed at Miss Supranational may now re-enter their national organization's competition after a 2-year period. Ayan, kailangan 2 years na nakakalipas. Should the national organization choose to accept their candidacy. Ang charay ng move nila, ha? For example, a candidate who competed in 2025, ayan ha,
may be eligible to compete again in 2027. At may age limit nga, tinaasan din. From 18 to 32 na sila. Nakakaloka. Divorced candidates are now eligible to enter. Ay, taray! Grabe ang inclusion ha, talaga naman. Nakikipagsabayan na sa mga ibang international pageants gaya ng Miss Universe at Miss Grand International at Miss Cosmo, di ba? Ang charay ng supranational, kaya lang parang, I don't know. Kasi itong ano na to, itong ganitong mga balibalita. Napabalita din to sa Miss Universe dati, di ba? Hindi, nung last year yan mga boys, no? Nasabi daw, may mga umiingay-ingay na balita na yung mga nag-compete na dati, parang ano yan parang yung mga nag-compete na dati kahit na runners-up, pwedeng bumalik sa Miss Universe. Kaya nga lang, naglabas ng statement, kung hindi ako nagkakamali, ang Miss Universe organization na hindi daw totoo yung mga rumors na yon na pwedeng magbalik yung mga dati pang lumaban sa Miss Universe, 'di ba? Parang all-star. Ayan, kung natatandaan nyo, all-star yung ano na yon, yung post na yon, yung title na yon, 'di ba? Sa Miss Universe. Kaya nga lang hindi daw totoo yon. Pero siguro na pick up ito ng supranational, kaya ngayon sila ay nagdesisyon na unang paputukin. Paputukin talaga. Paputukin ang ganitong pasabog sa international pageants, di ba? So, parang nangyari sila ang original. San ka pa? Nakakaloka naman. Grabe, pasabog ang supranational. Ayaw magpakabog. Parang nung nakita ko, sabi ko, oh my God, this is giving RuPaul's Drag Race, di ba? All Stars. Charito, di ba? Well, parang tingin ko lang mga boys, no, may pagka-desperado. Ang dating. Pero, well, ganun naman. Okay lang siguro na organization naman nila yan. Kahit na anong gusto nilang gawin para hindi nga naman sila mahuli, di ba? Pero sana, they should have Miss Supranational All-Star. Ganun na lang dapat, di ba? Instead of this, di ba? Parang mapapaisip ka talaga Mas magandang tignan yung mga fresh looks, no? Fresh candidates sa isang international pageants, di ba? Parang siguro ito rin yung dahilan kung bakit hindi ito pinatulan ng Miss Universe, yung all-star na ito, di ba? Kaya ayun, nagpaano na lang sila, reality TV show na lang, di ba? Nakakaloka sa mga Latin America, nakakaloka. I think it could limit opportunities, to be honest, no, for the new faces. Kasi kung sasali yung mga dati pang sumali, I don't know kung meron din silang mood. Kung may sa mood din silang sumali ulit, no, na parang naligwak na sila, tapos feeling pa ba nilang sumali ulit? Siguro yung kung ano lang talaga, desperate lang talaga. Di ba? Kung ako yung kandidata, hindi na ako sasali ulit. Niligwak mo na ako di ba? Sa iba na lang ako. Parang yung sinasabi ni Catriona Grea, na sinasabi niya na, you are never denied, only redirected. Di ba? Pinaimburnal mo ko, babalik pa ba ako dyan? Di ba? Huwag na, uy! Di ba? Paano kung matalo ka ulit, di ba? Parang double trouble ka doon, double dead ka. Napaimburnal ka twice in a row, di ba? Hindi naman in a row, after 2 years pala, ganon. Tapos sasali ka pa ulit, ganon. Tapos sasali ka pa ulit, doon ka na tumanda, di ba? Sana iba-iba naman, di ba? So especially the countries with fewer chances to showcase their delegates. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Raise age limit na lang. The age limit, no? Not this. Nakakaloka. Parang, I don't know, parang boring move. Ang dating though may inclusion, maganda yung ibang inclusion, yung parang tinaasan nila ng konti, no? To 32 years old ang age limit. Tapos yung mga divorce nga din, no? Pwede nang sumali, ganyan, no? Pero yung magbabalik yung mga lumaban na, parang may umay factor naman. Di ba? Nakakaloka. Parang parang mga national pageants na pwede kang umulit-ulit. Hindi naman to national pageants, di ba? Kumbaga, siya, international pageant. Pero, well, anyway, kung talagang yung isang kandidata or isang kandidata ng isang bansa at gustong-gusto talagang supranational, then talagang dun siya sasali, di ba? Kaya nga lang, ayun, parang minsan, kung hindi naman ganun kalakas yung kandidata, wala rin. Parang wala ring hype, di ba? Pwera na lang kung halimbawa,
pangmalakasan talaga yung kandidata eh. Ayan, siguro mahahype ang organization, pati yung kandidata, di ba? So, ayun, I don't know, I just don't feel like this, no? Tama ba yung grammar ko? Parang hindi ko siya gusto, pero syempre pag nandyan na, eh, kagat din tayo, di ba? Charot! It's going to be boring. Sa totoo lang, no? Parang feeling ko lang sa ngayon lang, mga buweks, no? It should only work for national pageants talaga. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina lang, no? As there are so many candidates every year, di ba? Parang matatabunan talaga ang mga parang mga comeback queens ba. Kaya ayan tuloy parang nagiging totoo na yung yung mga sinasabi sa social media ng Miss Supranational ay parang tapunan ng mga yung comeback queens, di ba? But anyway, eto naman, dito naman tayo, nakakaloka naman ito. Eto na. Ang mga Indodilulo, mga buweks, ayan, nako, inaano nila ang Miss Grand International Organization. Sinasabi nila, eto daw, problems daw ng Miss Grand International Organization, talagang inisa-isa nila sa kanilang post. O diwa, sabi nila, yung winner daw ng 2015, ayan, from Australia, kung hindi ako nagkakamali, not recognized daw. Ayan, ng Miss Grand International. Tapos noong 2015, na-dethrone daw itong si isa pang winner. Tapos ito namang si 2021 winner from Vietnam, ang sinasabi not recognized din daw. Tapos yung fifth runner-up daw, 2022 dethroned. Ayan yung kabatch ni Roberta Tamundong. Tapos yung 2024 naman si third runner-up, ayan si Sophie ng France ay na-dethrone din. Tapos ito namang si fifth runner-up ng 2022, nakabatch din ni Roberta Damundong. Ayan, revoked ang crown at title. Ayan ha. Tapos yung second runner-up daw 2024, last year from Myanmar, ay na-dethroned. Ayan. Tapos ito nga, ang winner ng 2024 na si Rachel Gupta ng India ay resigned. Hindi naman resigned, di ba? Dethroned din ito. Dethronement ang ipinataw sa kanya ng organization. Ang sinasabi talaga ng mga Indodilulo, hindi daw ito na dethrone, kundi na resign daw. So, itong mga ito, 2, 4, 6, 8. Ayan. 8 queens. Ayan. Sa Miss Grand International. Tama ba? 8 ba? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 8 nga. Ayan, no? 8 queens nga ang big problems daw ng Miss Grand International. Ayan daw ang mga issue-issue sa kanila, no? So, dati-rate, talaga naman todo puri ang mga Indodilulo sa Miss Grand International. Pero ngayon, ay talaga naman, ay nako, talagang nilalagapak nila sa imburnal ang organization kasi nga wala na dyan si Ivan Gunawan, di ba? Wala na magtatanggol sa kanila ang maglulubi-lubi diyan, di ba? Alam nyo na, kaya ngayon ay ipinapaimburnal na nila ang Miss Grand International. Kapit na sila kay Bawang, di ba? Napaka-ungrateful ng mga Indodilulo na ito, di ba? Kay Papa Nawat. Ngayong darating na Miss Grand International, tignan natin. Pero in fairness mga kay Papa Nawat, hindi naman yan personal mga buweks, no? Kita nyo nga, di ba? Ayan, may issue pala kay India nung last year pa lang sa National Director. Sa bayaran, no? Sa bayaran ng franchise, pero binigay pa rin kay Rachel Gupta ang corona, di ba? So, hindi pinersonal ni Papa Nawat. I'm pretty sure kung deserving talaga yung candidates, kahit na pa yan, ibibigay ni Papa Nawat. Kita nyo yung Philippines, di ba? Dati galit na galit tayo sa Miss Grand International, di ba? Pero kahit na anong pamumuksa ng mga Pinoy, di ba? Kay Papa Nawat, talaga naman, ibinigay pa rin kay CJ Opiasa ang first runner-up. At ngayon nga ay nasa kanya na ang Miss Grand International 2024 title, di ba? O ayan, dahil nga kasi first runner-up siya. But anyway, good luck dito sa mga Indodilulo na ito, sa mga paimburnal moves nila, di ba? Nakakaloka, mga walang utang na loob, mga Indo, di ba? Charito. But anyway, ito naman mga buwek, sa akaloka naman ito. So, kachika ko nga itong si Chelsea Fernandez, ang ating Miss Cosmo Philippines 2025. Kasi nga,
in-invite ko siya for dinner. Ayan, kasi nga uuwi ako dyan sa Philippines. Next week, di ba? So, in-invite ko. Marami akong in-invite. Birthday. Charito. Yung mga friends lang natin sa media, ay yung mga closest friends natin. So, kasama dyan si, syempre, yung mga queens, kasama si, hindi pa confirmed. Si Kaylin Trajano kasi, napagtsikahan namin yan. Actually, nag-start yan sa amin ni Kaylin Trajano. Ayan, ang Universal Woman Arabia. So, sabi ko, sige, ganyan, i-invite ko kako si ganito, ganyan, ganyan. So, ay magkikita-kita kami. So, sana kung hindi man siya makoronahan kasi sa Universal Woman, didiretso siya ng Philippines. Kasi sa 11 lang naman yung next week 11 yung August 11 yung coronation night. So, kung sakali, kung papalarin na manalo siya, hindi siya makakasama sa dinner. Pero kung hindi naman, or mag-runner-up siya, siguro pwede na siyang umuwi sa Philippines. So, makakasama natin siya. But anyway, I invited Alexi Brooks kasi sa Alexi Brooks, tinanong ko siya kung nasa Manila siya. Sabi niya nandyan daw siya around that date, no? Until 17 kasi may may event, may mga racket siya. So, sana matuloy sa Alexi Brooks. Ayan, kasi 15, ayan, nasa Manila din siya. And then, ayan, syempre sila Gaysa, sila RJ, si Mama Diva Star, si Kenyong, ayan, no? And so on and so on. Ayan, nag-invite ako ng ating mga friends sa media. Anyway, in-invite ko rin, I invited actually si Winwin Marquez. Kaya lang si Winwin, merong gig, merong racket ang Miss Universe Philippines sa Cagayan de Oro on that date sa mga Bex from 14 to 17. Tapos sabi niya, meron ka ba bang ibang dates? Sabi niya gano'n na nasa Manila ako. Kasi after nung racket nila sa Miss Universe Philippines sa Cagayan de Oro, pwede na siya. Ayan, sobrang busy nila sa Miss Universe Philippines. At nakakatuwa naman, kahit natapos na ang kanilang Miss Universe Philippines, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga kaganapan nila, di ba? Maganda yan. Sabi ko nga kay Winwin, hanggat may racket, go lang ng go, di ba? We're not forever young. At saka yung mga ganyang opportunities, minsan lang yan dumating sa buhay ng tao, lalo na sa mga beauty queen. So, grab lang ng grab. Alam naman natin si Winwin Marquez ay very professional at talagang ginagampanan niya kung ano yung mga responsibilidad niya bilang first runner-up ng Miss Universe Philippines 2025, di ba? So, kudos sa ating mga reyna. But anyway, I invited as well etong ang ating reynang si Chelsea Fernandez. Ayan. So, nasa Manila siya. Meron din siyang event. Ang sabi niya dito, wow, thank you, ma. Sabi niya ganon. Sa pag-invite. Pero may event po ako sa Samar ng 14 to 15. Ayan. Not sure what time po uwi ko ng 15. Wala pang tickets binigay. Ayan. So, hinihintay niya pa yung pagbalik niya. Tapos daw, sa 16, lilipad na sila for Vietnam. O, ayan na. So, invited, kasi di ba nagkaroon ng mga queens dito sa Vietnam for Miss Cosmo 2025. Di ba may mga naimbitahan, tapos may mga issue-issue nga bakit daw si Chelsea Fernandez ay hindi inimbitahan ng Philippines. Pero ngayon, eto na nga ang pasabog. Inimbitahan ng organization at ni Bawang, etong ating reyna, patungong Vietnam. Ayan sa 16, mga buweks. O, diba? Ang taray. Maraming, hindi naman, may mga ibang candidates from different countries na pupunta sa Vietnam para sa kanilang press conference. Ayan, katulad daw ng nangyari kay Atisa Manalo. O, diba? So, parang doon na nila i-announce kung saan talaga ang host country. Kasi yung huling post nila sa Vietnam ulit, di ba? Pero ngayon, mukhang itong mga usap-usapan, mga buweks, mukhang sa Thailand din ito gaganapin. O, di ba? Ayaw magpakabog ni Bawang at kailangan niya ang powers at suporta ng Philippines. Ngayon nga, ito na, no? Since pupunta dyan ang ating reyna, syempre, alam nyo na, mga buweks, ang tanong, eto na naman ba ay for a clout at gagamitin na naman ng Philippines sa Cosmo para umingay at magkaroon ng bonggang-bonggang engagement na naman ang Miss Cosmo, dahil talaga namang alam natin na si Chelsea Fernandez ay pangmalakasang kandidata ngayon sa Miss Cosmo International 2025, di ba? From the Philippines!
So ngayon, eto na, Diyos ko Lord, ano na naman ang kahihinatnan ng bansang Pilipinas dito sa Miss Cosmo dahil nga inimbitahan ang Philippines para sa kanilang press conference. Di ba? Nakakaloka ito, mga buweks. Sana naman wag paglaruan ng Cosmo Organization etong ating Reyna at nadala na sana sila sa ginawa nila last year kay Atisa Manalo, pati yung pagguho ng kanilang entablado. Di ba? Nakakaloka ito. But anyway, syempre, pag dumaban yan si Chelsea Fernandez sa sa Miss Cosmo, di ba? Syempre, suportado yan ng Mindanao, di ba? Alam naman natin ang Mindanao kung bumuga ng datong. Ganun-ganun lang ang suporta sa kanilang reyna, di ba? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!